Amen. Hallelujah. Granted, Jesus is my place. Daily walking close today. Let it be, dear Lord. Let it be. Amen. When my people life is o'er, hallelujah, for me will be no more, hallelujah. Guide me gently, safely o'er, to thy kingdom shore, to the shore, amen, hallelujah, just a closer. Just a closer walk with thee. Hallelujah. Granted, Jesus is my place. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. As a closer walk with thee. Granted, Jesus is my place. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Amen. Praise God. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. See the love of Jesus, sing His mercy and His grace, and the mansion bright and blessed He'll prepare for us a place. When we all, hallelujah, when we all to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, will sing and shout the victory, while we walk the pilgrim pathway, clouds well over speed the sky. But when traveling they are over, not a shadow, not a sign. Amen. Hallelujah.
rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. We all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Amen. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Patuloy nating damahin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng awitin. Amen. Sa gabing ito, habang inaawit natin ang Down from His Glory. Hallelujah. Down from His glory, everly my God and Savior came. In Jesus was His name, born in a manger, to His own stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Him. Oh, how I love Him. Amen. How I adore Him. My bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. What condescension, bringing us redemption, that in the dead of night, not one felt hope inside. Hallelujah. Gracious tender, lead aside His splendor, stooping to end, to save my soul. Hallelujah, hallelujah. Oh, how I love Him. How I love Him. How I adore Him. My bread, my sunshine,
grace and blood His substance. Amen. He took the form of man. Amen. Rebelled the hand in blood. Oh, glorious mystery. Oh, glorious mystery. Sacrifice on Calvary. And now I know that the great I am. Amen. Oh, how I love Him. Praise God. Hallelujah. I love Him. How I adore Him. My bread, my sunshine. Amen. My all in all. The great Creator became my sin. Amen. And all God's fullness dwelleth in Him. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Malaya na po ang bawat isa. Tayo po ay magkakaupo. Tunay na napakasarap umawit sa Panginoon. Amen. Subalit, limitado po tayo sa oras. Amen. Subalit, alam natin na darating ang araw, mga kapatid, yung pangako ng Diyos na kapag siya ay pumarito, amen, pagdating sa kaluwalhatian ng Diyos, wala nang oras na ating titingnan, amen, at tayo ay magpupuri araw at gabi. Amen? Sa gabing ito ay, sa mga awitin pa lang ay nandun na yung presensya ng Diyos. Amen? So sa gabing ito ay nais ko pong tumawag ng magbibigay ng special song, kung mayroon man, at patotoo sapagkat ito po ang oras na tayo po ay maghandog ng awit. Amen? At sino man po ay nais na pong tumayo sa ating harapan. Unang-una, papasalamat ako sa Panginoon at nagkaroon ng konting hanap buhay. Alam natin na ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng ito. Maraming salamat sa Panginoon dahil may ginamit dito sa lugar natin ay medyo may konting siomay na tutuan at mga iba't ibang klase ng pagkain, na pamerienda. Kaya papasalamat ako sa Panginoon. Naging part ako ng bis na yon. Kaya papasalamat ako sa Diyos. Alam ko na ang Diyos na tumatawag sa atin, siya yung nag-aayos sa ating mga buhay. Kaya papasalamat din ako sa Diyos. Unang-una, na ako ay hindi pa believer. Talagang grabe ang kahirapan na dinadanas ko. Talagang grabe ang buhay na dinanas ko. Alam ko, dahil hindi man ako nakapag-aral, pero ito si Brother Ray ngayon ay tumatayo para sa kalwalatian ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Alam ko na ang Diyos na tumawag sa atin, siya yung patuloy na nagsusupply ng ating mga pangangailangan. Kaya nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil nakausap ko ang aking mga anak nung isang araw. Sabi nila, nung luma akong pagkatao yung nakikita nila. Pero sabi nila, si Papa ngayon, iba na. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil unang-una nakikita na rin ng aking mga anak ang dati kong
lumang pagkatao at ang bagong pagkatao ko ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binago niya ako, inayos niya ako. Ngayon ay nagpapatoo ko para sa ikaluwalhati na ating Diyos na buhay. Brother Rumi. Amen. Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch his bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just go to him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be o'er, all storms forever past. We'll cross the great divide to glory safe at last. All these years of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished and we'll lay our burden down. It will be worth it all. Yes, Jesus. When we see Jesus.
God bless you all. Sige sis, kayo na. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At nagagalak din po kami magandog ng isang awitin para sa ating Panginoon. Pinamagatan pong, You have been good to me. When it's taught and think of all He's done, I must confess He is good. And when I look at where He's brought me from, I must confess He is good. When I see all His love for me, I can't keep silent. I've got to see, Lord, from the depths of my soul I proclaim that You have been good to me. You have been good to me. Over and over, Your mercies I see
Sino pa ang nais magpatotoo, maghandog mo? So, mayroon pa naman tayong kunting oras. Amen? Dahil sa mga awitin ngayon, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya. Amen? So, sa gabing ito ay maaring wala na. At darako po tayo sa pananalangin sa ating Panginoon. Amen? Kung sino man po ang may mga prayer request, pwede po kayong tumayo at sabihin sa ating Panginoon ang ating mga pangangailangan sa gabing ito. Hallelujah. Prayer request ko ay panalangin natin ang aking mga anak na lalaki at saka yung aking mga anak na babae. Kaya napapasalamat ako sa Diyos dahil unang-una alam natin na pag tayo himingi ng panalangin sa ating Panginoon, alam natin na sila'y mababago ang kanilang kalagayan. Kaya napapasalamat ako sa Diyos. Unang-una, hinihingi ko ng panalangin ang aking mga anak at ang aking mga apo. Alam ko na sila'y susunod sa kanilang kaloob. Susunod sila kung sila'y manalangin, susunod sila sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, kaya alam ko siya ay tutugon sa lahat ng bagay. Amen. Sino pa? Isama natin sa panalangin ang pag-alis nila Pastor pala sa punta ng ibang bansa at kasama ang kanyang pamilya. At huwag nating kalilimutan. Amen. So, sa bawat nangihina ng mga kapatid, at ipanalangin natin sa ating Panginoon sa gabing ito. At higit sa lahat, sa kalakasan, sapagkat marami po tayo may mga karamdaman. At sa gabing ito, huwag tayong mag-apura na manalangin. Bigyan natin ng halaga yung pananalangin sa gabing ito kahit mga 5 minuto makipag-usap sa ating Panginoon. Amen? At tayo po ay dumako sa panalangin sa gabing ito.
Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Sumampalataya tayo sa Panginoon na ang lahat ng ating dinulog sa gabing ito ay nakaabot sa kanyang luklukan at sumampalataya na tayo na ang lahat ng pangailangan ay tinugon ng ating Panginoon. Amen? So sa gabing ito, mga kapatid, ay darako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos at habang tayong lahat ay inanyayahan na tayo ay tumayo at bago natin tawagin ang ating pastor ay awitin po natin nagsasabing bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Is kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Amen. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Pastor? Nais kong ibigin ka, dahil sa Iba sa buhay ko, ikaw lang talaga luluwalhatiin, bibigyan halaga. Buhay kong magulo, nais kong ibigin ka. Yes, Lord. Hindi dahil sa pagpapala, nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa himala, nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. At habang tayo ay nakatayo, hallelujah, ay babasahin na po natin ang ating scripture sa gabing ito para sa ating pangaral na ating binigyan ng title na A Christian is at Rest. Hallelujah. A Christian is at rest. At sa Hebrews chapter 4, verse 3,
ay ganito po ang sinasabi, hallelujah, for we which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y yumukot manalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, nagpapasalamat po kami minsan pa para sa pribilehiyo na muli ay makasama, Panginoon, ng bawat isa at magkasama kaming magpuri at makinig ng iyong salita sa gabing ito, Panginoon, sa araw ng aming pananalangin. At nagpapasalamat kami, Panginoon, even for the strength, Lord, hallelujah, and the help, Lord, para kami ay tumungo sa bahay-sambahang ito, Panginoon, hallelujah, at makinig sa iyo, Panginoon, sa bawat salita mo na nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw lamang ang tanging source ng aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang siyang sandigan, Lord. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon. At ikaw lamang ang siyang pwede naming panghawakan, Panginoon. That's why, Lord, hallelujah, nais naming ikaw muli ang mangusap sa amin sa gabing ito, Panginoon. At gamitin mo lamang ang iyong munting lingkod, Panginoon, para ipangusap ang siyang nais mo para sa amin, O God. Ikaw ang nakakaalam ng salitang kailangan namin, O God. At ikaw ang mag-direct, Lord, na pangaral ayon sa pangailangan ng iyong mga anak. Sa namin ito, Lord, pinagkakatiwala at naniniwala na ikaw ang kapala sa bawat sa amin. Kaya, Lord, pinapasalamatan ka namin ngayon pa lang sa bagay na ipagkakalob mo sa amin sa gabing ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito ang dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. Makakaupo na po tayo lahat. Praise God. At salamat sa Diyos. At kasama natin sila Brother Merks at Sister Shane. Hallelujah. Mula pa sa Singapore ay nagbakasyon sila at salamat sa Panginoon at nakasama natin sila sa gabing ito. Praise God. At of course, continue to pray for Sister Christy sa kanilang kalagayan at nawa ang Panginoon ang palaging mag-comfort sa kanya sa panahong ito. Hallelujah. So, sa gabing ito ay pag-uusapan natin, hallelujah, ang kapahingahan. At ang title natin ay A Christian is at Rest. Ang totoong Kristiyano ay tuwinang nandoon sa kapahingahan. Praise God. At kagaya ng ating binasa kanina, sabi sa Hebrews chapter 4, for we which have believed do enter into rest. Na tayo daw ng mga mananampalataya ay totoong nakakatanggap o nakakapasok sa kapahingahan. Sabi, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest. Na sinasabi na ang Panginoon ay nangusap. Sabi, ito ang direksyon ninyo bilang mga mananampalataya ang makapasok sa kapahingahan. Dahil may sinabi ang Diyos, hallelujah, before, hallelujah, na dahil sa kanyang galit, hallelujah, may sinabi siya sa isang kalipunan ng mga tao at siya mismo nagdeklara, hindi kayo makakapasok sa kapahingahan. Sino yun, mga kapatid? Yun yung mga Israelita. Praise God. Sa Hebrews 3 ay makikita natin, hallelujah, bago sinabi yung ni Pablo sa Hebrews chapter 4, ang bagay na yon, ang sabi dito sa verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith today, if you will hear His voice,
Harden not your heart as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Sabi niya, kayo na makakarinig ng salita ng Diyos, ng kanyang tinig, huwag niyo nang patitigasin ang puso ninyo. Katulad, sabi niya, nung nangyari doon sa ilang, when your fathers tempted me, nung sila ay nakipag-alitan, hallelujah, tinukso nila ang ating Panginoon upang magalit sa kanila. Prove me and show my works 40 years. That's the reason, hallelujah, kung bakit ang mga Israelita na dapat sana mula sa paglaya mula sa Egypt, it should be 40 days lang at nandun na sila sa promised land. Pero dahil sa katigasan, they hardened their hearts. Pinatigas nila ang kanilang mga puso. Kaya ano sabi dito, kailangan patuloy, hallelujah, dumaan sila ng 40 years doon sa ilang, hallelujah, bago makarating ang promised land. Bakit? Ginalit nila ang Diyos. And therefore, si Lord mismo nagdeklara, hindi kayo makakarating doon. Hindi nyo maaabot ang promised land. Wherefore, I was grieved with that generation, sabi ng Diyos. Nalungkot siya, hallelujah, ng gusto sa generation na yon, and said, they do always err in their heart and have not known my ways. Lagi silang nagkakamali. Laging mali ang laman ng kanilang puso. Hindi nila inaalam ang aking lakad, ang aking nais. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Kaya nga, ang sabi niya, dahil diyan, hindi sila makakapasok doon sa kapahingahan. You see, kapahingahan, tungkol sa kapahingahan, ang deklarasyon ng Diyos bilang parusa sa kanila. Kasi kapahingahan talaga yon. Yung sila'y makarating dun sa promised land. Dahil along the way, mga kapatid, sari-saring digmaan ng kanilang mararanasan. Sari-saring hirap, problema, hallelujah, at doon lamang nila mararanasan ang totoong kapahingahan pag nakarating na sila doon sa promised land. You see, mga kapatid, it's always about the rest. At nung tinignan ko ang ibig sabihin ng word rest, sa Merriam-Webster Dictionary, it means freedom from activity or labor. It means a state of motionless or inactivity. Ito ang kapahingahan, pagtigil mo daw, hallelujah, sa iyong ginagawa, hallelujah, at paglaya sa isang tuwina mong ginagawa, hallelujah. Pero ito ay isang klase lamang ng rest. This is a physical rest, hallelujah, na kayang ipaliwanag ng Merriam-Webster Dictionary. Tama din naman, hallelujah, ang kanyang definition ng rest. Pero hindi ito ang gusto nating makuhang kapahingahan. Praise God. Makikita natin kung paanong gano'n na lamang kahalaga sa Diyos ang kapahingahan na siya mismo, hallelujah, after niyang likhain, hallelujah, ang mundo, langit at lupa for 6 days. On the 7th day, He rested. Ano sabi ng verse 2 ng Genesis chapter 2? And on the 7th day, God ended His works. His work was He had made, and He rested on the 7th day from all His work which He had made. And God blessed the 7th day and sanctified it, because that in it He had rested
from all His works which God's created and made. Bakit nagpahinga ang Diyos? Dahil ba napagod siya? Napapagod ba ang Diyos? No. Gusto niyang mag-set ng pattern para sa atin. Na merong kapahingahan siyang ilalaan para sa atin. Praise God. At sa Exodus chapter 20, hallelujah, even nung ibigay ang Ten Commandments kay Moses, isinama niya ang tungkol sa rest, sa Sabbath day. Anong sabi sa Exodus chapter 20, verse 8? Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor the stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. You see, mahalaga sa Diyos ang kapahingan, ang rest. Siya mismo, ang sabi ng Biblia, nagpahinga on the seventh day. Nung ibigay niya ang New Testament, isinama niya ang tungkol sa Sabbath. And even ang lupa ay binigyan din niya ng kapahingan. Ano sabi sa Leviticus chapter 25? But in the seventh year shall be a Sabbath of rest unto the land. A Sabbath for the Lord, thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. Ibig sabihin, kahit kayong lupa pinagpapahinga, 6 na taon kayong magsasaka, tatamnan ng lupa. Pero but in the 7th year, after ng 6 years, hallelujah, na pagtatanim, pag-aani, on the 7th year, hindi nyo tataniman ng lupa. Pagpapahingahin nyo ang lupa. Kaya pala, gano'n na lamang ang nangyayari sa lupa ngayon, hindi ba? Na kailangan pang abunuhan at lagyan ng pesticide, hallelujah, para gumanda ang crop. Bakit? Kasi ang lupa ay sobra na rin ang dinanas na hirap, hallelujah. Dahil hindi siya nakapagpapahinga. Praise God. Tinuruan tayo ng Diyos, hallelujah, pero hindi ginagawa ng tao. Hallelujah. That which groweth of its own accord of thy harvest, thou shalt not reap, neither gather the grapes of thine vine and dress, for it is a year of rest unto the land. Sabi niya, at kung hindi nyo taniman, at mayroong mga tumubo for that year, wag nyo ring i-harvest. You see, mga kapatid, may pagpapahalaga ang Diyos sa kapahingahan. Praise God. Pero, sabi nga, Moses noticed, sabi niya, a very, very real type. Si Moses daw ay isang tipo. Sabi niya, a real type of one, ng isa that was given to bring us to the promised land, which is Christ. Si Moses, sabi niya, siya ang tipo. Ano ang purpose ni Moses? Bakit niya nilid ang Israel? Upang dalhin sila sa lupang pangako. That is the rest for them. Yun ang kapahingahan pag nakarating na sila sa lupang pangako. Pero sabi niya, he's a very real type. Siya ang eksaktong tipo ng isa na magdadala rin sa atin sa promised land. At sino yung isa na yon na tipo ni Moses? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah.
Anong gagawin niya? Dadalhin din niya tayo sa promised land. At ang promised land natin ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang banal na spirito sa buhay natin. Now, we have a promise. Because our promise is spiritual rest. Yun ang pangako sa atin ngayon, mga kapatid. Where theirs was physical rest. Ang pangako sa kanila ay physical rest doon sa Kanaan, but to us, ang promise ng Diyos ay spiritual rest. Kapahingahan sa espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo, ibang-iba, hallelujah, ang physical rest sa spiritual rest. Dahil pag meron kang ang physical rest, pag narating mo na, hallelujah, ang nais mong puntahan, hallelujah, pagdating mo doon, hallelujah, iba na yung pakiramdam mo. Parang tayo din, hallelujah. Pag nagtrabaho tayo sa maghapon at pagod na pagod tayo, pagdating sa bahay, ibabaksak mo yung katawan mo, yung physical rest. Pero iba ang spiritual rest. Kasi ang spiritual rest, hindi mo kailangang mahiga. Ang physical rest, kailangang tumigil ka. Katulad ng binasa natin, to be motionless, to cease, to freedom from activity. Yun ang physical rest, tumigil ka. Makagkaroon ka ng physical rest. Pero ibang spiritual rest. Dahil ang spiritual rest, kahit kumikilos ka, hallelujah, kahit may mga sitwasyon, kahit may mga problema, pwede kang magkaroon ng kapahingahan sa ating Panginoon. Iba ang spiritual rest sa physical rest. Just like spiritual hunger sa physical hunger. Yung physical hunger, mga kapatid, pag kumain ka, hallelujah, at nabusog ka, titigil ka na. Kasi napulpil na ang physical hunger mo. Pero ibang spiritual hunger. Ang spiritual hunger, pag nakabasa ka ng salita ng Diyos, o nakarinig ka, hallelujah, ng salita ng Diyos, o may nag-share sa'yo, sa halip na mabusog ka, lalo kang nagugutom. Lalong gusto mo pang makarinig ng salita ng Diyos. Lalong gusto mo pang magbasa, hallelujah. Gusto mo na lalong lumalim ka, hallelujah, sa pagkakilala sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi sa message na why are people so tossed about? The Christian faith is based solely upon rest. Tandaan nyo, yung pananampalatayang Kristiyano, hallelujah, sabi niya, solidly ay nakabatay sa kapahingahan. That's right. Sabi ni Brother Branham, a Christian is not tossed about. Hindi siya tinatapon-tapon lamang, nadadala kung saan-saan. A Christian doesn't run from place to place. A Christian doesn't pass and fumes and worry about things. A Christian's rest, it's all over, it's all finished for the believer at Calvary. Doon nakabatay ang pananampalataya natin sa kapahingahan. Kapahingahan na tinapos na ni Lord lahat ng pangangailangan para sa ating kaligtasan. Doon sa krus ng Kalbaryo, it's all finished. Wala ka ng kailangan pa. So hindi ka dapat matatangay ng kung ano-anong mga doktrina, kung ano-anong mga katuruan, hallelujah. Sapat na ang marinig mo ang buong katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sabi niya, O sickness may comes and disappointments, but the Christian is at rest.
Tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, iba ang spiritual rest sa physical rest. Ang physical rest, kailangan mong tumigil. Kailangan mawala ang iniisip mo. Hallelujah. Pero iba ang spiritual rest. Hallelujah. Kahit may karamdaman, kahit may disappointment, sabi dito, hallelujah, patuloy ka pa rin magkakaroon ng kapahingahan dahil alam mo ang Diyos ang may control ng lahat. Hallelujah. Knowing this, that God is able to keep which He has performed. Knowing that no matter what the things is and how it looks, kahit pa sa tingin mo, parang napakabigat, napakahirap ng sitwasyon mo ngayon. There is neither sickness, sorrow, death. There is neither starvation or anything that can separate us from the love of God that's in Jesus Christ. We're at rest. Just let the old ship toss any way she wants to. The anchor holds. Sabi niya, katulad yan ng isang barko. Kinukwento ni Brother Branham kung paano, sabi niya, nakita ko yung sa isang pagkakataon, sabi niya, napunta siya doon sa gilid ng dagat at nakita niya na dumating ang malalakas na alon, hallelujah. Pero yung barko, sabi niya, ay pag ganun lang, para sumasayaw lang, minsan umiibabaw ang alon sa kanya, minsan siya ay nasa ibabaw ng alon, pero patuloy lang siyang nandun. At sinabi sabi niya, bakit, sabi niya, ang galing naman ng barko. Sabi niya, kahit anong mangyari, hindi siya na lumulubog. Sabi niya, kasi naka-anchor siya doon sa ilalim. Hallelujah. Merong humahawak sa kanya. At tayo din mga kapatid, hallelujah, kung merong Diyos na humahawak ng buhay natin, kahit anong mangyari mga kapatid, hallelujah, wala tayong pag-aalala. Hallelujah. We're at rest with God. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, makikita natin, hallelujah, kung paanong sa Old Testament, nakita natin kung paanong walang takot, hallelujah, yung mga Hebrew children, hallelujah, nung sila'y, nung masakop ang kanilang bansa, hallelujah, at kinuha silang bihag upang dalhin sa Babylonia, doon pa lang, ang sabi, they purpose in their heart. Ibig sabihin, hindi pa sila dinadala sa Babylonia, doon pa lang sa Jerusalem, sa Israel pa lang sinabi na, daling man tayo doon, hallelujah, sa kanilang bayan, anuman ang ipagtakutin man tayo, sabi niya, kahit ano pang gawin nila, hallelujah, pagkumbisi sa atin, hindi tayo sasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Praise God. Doon pa lang. Hindi pagdating doon pa lang sabi nila, kahit anong mangyari, hindi natin iaalis ang paniniwala natin sa ating isang Diyos. Kaya nga nung sila'y dumating doon, hallelujah, sa Babylonia, hallelujah, at dahil mahuhusay ang mga batang ito, si Meshach, si Shadrach, at si Abednego, ginawa silang mga leader doon sa Babylonia. At palibasa, hindi sila mga Babylonian, Hudyo, alipin, pero sila ang ginawa, nilagay sa matataas na posisyon, kinainggitan sila. Hanggang pinilit nila, nag-propose sila sa hari na gumawa ng batas. Hallelujah. Mahal na hari, gawa tayo ng batas na kung sino man ang hindi sasamba dyan sa Diyos-Diyosan mo. Sabi niya, hindi yuyukod, hallelujah, ay pwede siyang ipapatay at itapon doon sa horno. Kasi si Nebuchadnezzar nagpagawa ng malaking rebulto, hallelujah, upang sambahin ng mga tao pagtunog ng trumpeta. At ang purpose talaga, hallelujah, nung mga taong yon ay magkaroon ng isang bagay na magkakaroon sila para maakusahan. Kasi wala silang makitang mali doon sa Hebrew children.
Sabi, ito na lang ang gawin natin. Total, nakikita natin, lagi silang sumasamba. Papirmahin natin ang hari sa isang batas na ang sino mang di sasamba sa Diyos-Diyosan ay maaaring ipapatay at napapirma nga nila. And then later, hallelujah, nung pinatunog na nga ang trumpeta at nakita nilang hindi yumuko o lumuhod ang 3 Hebrew children ay sinumbong nila sa hari. At nung dumating at pinatawag, of course, naniwala yung hari at pinatawag sila at sinabi na hindi daw kayo lumuhod o sumamba sa ribultong aking pinagawa. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kaya ba kayong iligtas ng Diyos niyo? At sabi ng mahal na hari, hindi namin kailangan sagutin ka. Pero naniniwala kami, sabi niya, na kaya kaming iligtas ng aming Diyos mula doon sa horno. Sabi, at kung hindi man kami ililigtas, you see mga kapatid, ganun ang kanilang stand. Patay kung patay. Hallelujah. Iligtas man kami o hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Hallelujah. At nagalit yung hari sa kanyang narinig. Inutos niyang painitin pa ng 7 beses yung horno. At nung mainit na, pinadala yung 3, hallelujah. At yung nagtulak sa 3 sa loob, hallelujah. Siya pa ang unang namatay. Pero yung 3 nandoon sa loob ng horno at pinapanood siya ni Nebuchadnezzar. At sabi niya doon sa kanyang assistant, halika. Sabi niya, di ba 3 lang yung pinatapon natin doon sa horno? Bakit 4 yung nakikita ko sa loob? Praise God. Hallelujah. At alam natin mga kapatid, hallelujah, dahil sa stand, dahil sa pananampalataya, dahil sa bagay na tinayuin nila tungkol sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi sila iniwanan at sa halip ay sinamahan sila ng ating Panginoon doon. Si Lord mismo ang kasama nila doon sa horno. Kaya nga, pagkatapos ng ilang moment, hallelujah, ay pinalabas na sila at sabi, paglabas nila, ni amoy ng sunog na buhok ay walang naamoy sa kanila. At dahil doon, hallelujah, ang nangyari, na-convert pa si Nebuchadnezzar at sinabi, walang ibang Diyos di sa lupa maliban sa Diyos na pinaglilingkuran ni Shadrach, ni Meshach, and Abednego. Bakit gano'n na lamang, hallelujah, ang tapang nila? Kasi meron silang kapahingahan. Ano ang pinangahawakan nila? Ang salita ng Diyos. Hallelujah. Nung sinabi, hallelujah, ng Panginoon sa kanya na wag silang sasamba sa anumang Diyos-Diyosan, hallelujah, pinanghawakan nila yun at alam nila, mga kapatid. As long na nandun sila, hallelujah, sa pagsunod sa ating Panginoon, ang Diyos ang bahalang magtanggol sa kanila. Hallelujah. The same thing with Daniel, hindi ba? Praise God. After ng time ni Nebuchadnezzar, si King Darius, hallelujah, ang naging hari, pumalit kay Nebuchadnezzar, nakuha niya ang kingdom kay Nebuchadnezzar. At gayon din, dahil hindi nila mahanapan ng butas, itong si Daniel, ganon din, ang sabi nila, mahal na hari, gumawa ka ng batas, hallelujah, na walang tatawag sa kanilang Diyos o kanino mang tao para ng tulong sa loob ng 30 araw. At hindi alam ni Daniel na napapirma yung hari doon sa batas na yun. At nung oras na, hallelujah, ng pananambahan doon sa kanyang Diyos, si Daniel, hallelujah, sapagkat siya ay sumasamba sa Diyos na nanalangin 3 times a day. At yun ang nakita ng mga naiinggit sa kanya. At sinumbong siya sa hari. Mahal na hari, hindi ba
Pinirmahan mo na yung batas na walang sino mang tao sa iyong kaharian na tatawag sa kanyang Diyos o sa kanino mang tao. Yung iyong lingkod na Hudyo, 3 beses pang tumawag sa kanyang Diyos. At nanalangin. At walang nagawa si Darius kahit malaki ang kanyang pagtitiwala kay Daniel sapagkat sinasabi ng mga nag-aakusa sa kanya. Sabi niya, mahal na hari, tandaan mo. Kasi tila baga ayaw hatulan ni King Darius si Daniel. Gusto niyang iligtas si Daniel. Pero yung mga nag-aakusa sa kanya, sabi, mahal na hari, tandaan mo. Yung pinirmahan mong batas, hindi pwedeng mabali yun. Hindi pwedeng hindi sundin. At walang nagawa ang hari, si King Darius, kundi itapon si Daniel dun sa sa kulungan ng mga leon. At mismong si King Darius ang nagsabi, naniniwala ako, sabi niya, Daniel, kaya kang iligtas ng Diyos mo. At nung pinasok siya sa kulungan ng mga leon at sinara ng bato at nilagyan ng selyo ng hari, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi nga nakatulog si King Darius. Hindi siya kumain. Ni yung mga tugtog ng instrumento, pag siya'y natutulog, hindi niya pinatugtog. Hallelujah. At pagkagising niya, maaga, takbo agad siya doon sa kulungan. At sabi niya, Daniel, buhay ka ba? Iniligtas ka ba ng Diyos mo? At nung sinabi ng Daniel, mahal na hari, isinara ng Diyos ang bibig ng mga leyong ito. Hallelujah. At dahil doon pinabuksan, hallelujah, ni King Darius yung bato at pinalabas si Daniel. At ipinakilala sa lahat, hallelujah, na ang Diyos ni Daniel ang pinakapangyarihan Diyos. At ang ginawa niya kung sino yung mga nag-aakusa kay Daniel, pinakuha niya, aresto niya, maging ang mga asawa at mga anak, hallelujah, ay pinapatay ni King Darius dahil sa kanilang ginawa. Ano kasi ang pinangahawakan ni Daniel? May kapahingahan siya sa salita ng ating Panginoon. Wala siyang takot, hallelujah, dahil alam niya, kaya siyang iligtas ng ating Panginoon, hallelujah. Praise God. Ano sabi sa Romans chapter 8? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Tandaan nyo, walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit kamatayan, kahit mga kapangyarihan. Sabi niya, mga bagay na nagdaan, bagay na darating, sabi niya, walang anything na pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah. At yun ang ating pwedeng panghawakan. Yun ang rest natin. Hallelujah. Anong kapahingahan natin? Yung panampalatayanan, ang salita ng Diyos. Pag pinanghawakan mo yung salita, nagpapahinga ka na. Kasi naniniwala ka hallelujah. Naniniwala ka sa kanyang salita. Therefore, inaasahan mo na mangyayari ang lahat ng kanyang pangako sa iyo. Hallelujah. Sabi sa message na The Fellowship, the Christian experience is based solemnly and wholly upon rest. Come unto me, all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. We're tossed about with everything until you come to Christ, then it's all finished. Resting in Christ perfectly. No matter what comes or goes, nothing can touch us without it comes over the shepherd. He has to permit it. Ano sabi dito mga kapatid? Bakit hindi tayo magkakaroon ng kapahingan? Bakit hindi tayo magre-relax?
Kaya sabi nung binasa natin, lahat nung pwedeng mangyari sa atin, especially kung ang kaaway ang gagawa nito sa atin, magpapaalam pa siya kay Lord. Kung gusto kang bigyan ng sakit, kung gusto kang bigyan ng sitwasyon, ng suliranin, alam niyo ba magpapaalam pa siya kay Lord? Sabi niya, nothing can touch us without it comes over the shepherd. He has to permit it. Magpapaalam muna siya sa ating Panginoon bago tayo i-applique ng kaaway. And therefore, kung pinayagan niya, hallelujah, ang isang bagay, hallelujah, na masakit para sa atin, remember, alam ng Diyos ang magiging bunga nito at para ito sa ikabubuti natin. Hallelujah. Praise God. Katulad yan na nangyari kay Job, di ba? Nung si Job ay pinagpala ng ating Panginoon, malaki ang kanyang bakahan, ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga kabayo, lahat ng kanyang mga hayop ay napakarami, hallelujah. At meron siyang 10 anak, hallelujah. At sabi ni Satan, nung siya'y dumalaw kay Lord, umakyat doon sa langit. Ang sabi ng Biblia, habang ang mga messenger ni Lord ay umaakyat doon sa trono ng Diyos, sumasama si Satan. You see, pabalik-balik din pala si Satan doon. Anong ginagawa niya? Sabi, saan kang galing, Satan? Sabi niya, going to and from the earth. Sabi niya, pabalik-balik ako sa earth at dito, at sa above it and over, at sa paligid-ligid. Sabihin, si Satan, laging narito sa mundo, pabalik-balik, at tinitingnan kung sino ang kanyang masisila, madadaya. At pag may nadaya siya, siguro sinusumbong niya sa Panginoon. At sabi ni Lord, na-consider mo ba yung aking servant na si Job? Remember, si Lord mismo ang nagmamalaki. Sabi niya, napansin mo ba? Siguro sumbong ng sumbong si Satan. Yung si nakita ko na naman. Sabi niya, gumawa na naman na hindi tama. At si meron naman. Sabi, si Job, na-consider mo ba? Sabi niya, wala siyang kasalanan. Sabi niya, napakabuti ng kanyang buhay. Sabi niya. At sabi ni Satan, kaya ka lang naman yan. Wino-worship, kaya ka sinasamba niya. Kasi pinagpapala mo siya Ang laki ng kanyang mga ari-arian. Ang dami niyang mga hayop na inaalagaan. Napakayaman niya. At yung kanyang mga anak ay pinagpala rin. Kaya lang naman siya nag-worship sa iyo kasi pinagpala mo siya. Subukan mong tanggalin yung mga pagpapala mo. Tingnan natin kung sumamba siya pa siya sa iyo. At ito sinabi and the Lord said unto Satan, pumayag siya sa showdown. And the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. At dahil pumayag, kaya lang nagawa na patayin ni Satan yung lahat ng kanyang tupahan, lahat ng kanyang bakahan, lahat ng kanyang iba pang mga hayop, at maging ang kanyang anak dahil pinayagan lang ni Lord. Kung hindi pinayagan ni Lord, walang magagawa ang dyablo. Kaya ang gusto kong sabihin sa mga, pwede tayong magpahinga. Bakit? Kasi anumang bagay na darating sa atin, pinayagan lang ni Lord. At dahil siya pumayag, alam niya ang dulo ng bawat bagay na nangyayari sa atin. Now, sabi niya sa message that the interveil. Now, that is what I found around most Christian lives. Sabi niya, ito yung lagi kong nakikita sa buhay ng mga Kristiyano. Most, sabi niya, I hate to say it that way, but it's true. Ayokong sabihin ito sa ganung paraan, pero totoo. Anong gusto niya sabihin? The most people that can profess Christianity, they seem to have such a heart-struggling time to hold on. Sabi niya, yung mga nagsasabi na sila yung mga Kristiyano, sabi niya,
sila'y tila baga nahihirapan para sabihin at kanilang laging binabanggit, hallelujah, na kaya sila nagiging Kristiyano, kaya sila nahirapan, kaya sila nananatili pang Kristiyano dahil sinusubukan nilang kumapit pa. Parang kapit na lang sa patalim, hallelujah, ang kanilang pagiging Kristiyano. Sabi daw nung iba na mga nagpo-profess na Kristiyano, sila ang pilit na kumakapit pa sa pananampalataya. Sabi, I believe it's because of the lack of correct teaching of the Bible. Sa tingin ko, sabi niya, kaya ganun ang kanilang kaisipan kasi mali ang pagtuturo ng Biblia sa kanila. Sabi ni Brother Branham, there's no such a thing as holding on. Walang ganon, sabi niya. Walang taong sasabihin na sinusubukan lang makakapit pa ako sa pananampalataya. No, sabi niya, He done the holding on. Siya ang totoong humahawak sa iyo. Hindi ikaw. The whole Christian principle is based upon rest. Sabi niya, hindi ikaw ang totoong humahawak. Walang ganon, sabi niya. Ang Diyos ang totoong humahawak ng buhay mo. Come unto me, all you that labor and I will give you rest. Naalala ko tuloy yung isang kapatiran doon sa Mindoro na pinuntahan namin bago pa kinabukasan ng Bible study, ang Minister's Meeting, nag-Bible study muna kami nung kinahapunan sa isang bahay at sabi niya, nagpatotoo siya na talagang sabi niya, pinaglalabanan ko talaga. Sabi niya, sobrang pakikipaglaban ko para hindi na ulit ako uminom at manigarilyo. At sabi ko sa kanya later, kung ikaw lang ang makikipaglaban, matatalo ka. Sabi ko, hindi ikaw ang makikipaglaban. Sabi niya, sabi ko sa kanya, ibigay mo lang ang buhay mo sa ating Panginoon at siya ang bahalang makipaglaban para sa iyo. Praise God. Hindi tayo. Sabi niya, sa The Intervale, don't have to worry and struggle. You're just resting. Sabi niya, huwag kang mag-alala at huwag kang makipagbaka. Sabi, hindi mo kailangan yun. Kailangan mo kapahingahan sa kanyang salita. That's all. Sabi niya, give and rest. You enter in peace. That's the whole thing finished. Yun pa ang isang synonym ng rest, peace. Kapayapaan ng isip. Hallelujah. Wala kang alalahanin. Dahil alam mo, lahat ng mangyayari sa buhay mo, kontrolado ng ating Panginoon. Hallelujah. Them who He has called, He just justified. Isipin niyo yung salita ng Diyos. Yung kanyang tinawag, inaring ganap niya. Though He justified, He already glorified. Paano pa tayo mag-alala? Kung alam nating potentially, hallelujah, ginlorify na ng Diyos ang buhay natin. Niluwalhati na tayo ng ating Panginoon, hinihintay na lang natin ang manifestation. Notice, it's nothing that you do or what you can do. Tandaan nyo. Sabi niya, hindi ito kung ano ang ginagawa mo o ang kayang gawin. It's what God has done for you in Christ. Ang totoo, ang i-consider mo dito kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo kay Kristo. Yun ang totoong kapahingahan, mga kapatid. Hallelujah. Ang totoong pagtitiwala kay Kristo, pagtitiwala sa Kanyang salita. Hallelujah. Wala na tayong kaya pang idagdag. Hallelujah. Kung gagawa man tayo ng kabutihan sa kapwa natin, lalo na sa kapatid, it's just an appreciation to show our appreciation para sa kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. And lastly, sabi dito sa Hebrews chapter 4, verse 8, for if Jesus had given them rest, then would He not afterwards have spoken of another day? Sabi niya, kung si Kristo, sabi niya, ay ibinigay na sa kanila ang kapahingahan, bakit may binabanggit pa siyang kapahingahan ngayon? Kasi rest talaga yung kanilang ibinibigay.
ino-offer ng Diyos, pero tinanggihan nila yung kapayapaang yun. And therefore, ang ating Panginoong Yesus ay nangungusap muli sa atin ng kapahingahan. Sabi niya, I will give you rest. Those who are weary and heavily laden, yung mga nabibigatan. Hindi mo kailangang dalhin, pasanin, hallelujah, yung bigat. Ibigay mo lamang siya sa ating Panginoong Kristo, hallelujah. There remaineth therefore a rest to the people of God. Sinasabi ito, merong kapahingahang inihanda. May kapahingahang pang natitira para ibigay niya sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Lastly, for he that is entered into his rest, he also had ceased from his own work as God did promise. At sabi niya, kung sino man ang pumasok sa kanyang kapahingahan, tumigil na siya sa kanyang sariling gawa. Ibig sabihin, kung dati ang buhay natin malayo sa Panginoon, ang buhay natin kasalungat, hallelujah, sa Panginoon, pagpasok natin sa kapahingahan, iiwan na natin lahat yun. Hindi na natin gagawin ang mga bagay na yun kung paano ang Diyos din ay tumigil sa kanyang paggawa. And verse 11, let us labor therefore to enter into that rest. Kaya dapat, sabi niya, magsikapan natin na makapasok tayo doon sa kapahingahan yun. Lest any man fall after the same example of unbelief. Sabi niya, baka kung di natin pagsisikapang makapasok sa kapahingahan yun, kung di natin marirealize at pasasalamatan na lang ang Diyos sa kapahingahan ino-offer niya. Sabi niya, baka bumalik pa tayo doon sa unbelief. Ano yun, hallelujah, yung nangyari kila Adan at kay Eva. Na dapat sana, hallelujah, ang lahat ay pagkatiwala sa Diyos. Hallelujah. Ang control, ang decision, ano nangyari? Nadaya sila at naniwala sila na sila man sa magitan ng kanilang sarili ay magagawa. Pwede silang maging Diyos sa sarili nila. At once na nagsimula tayong maniwala, hallelujah, sa ating sarili, hallelujah, above sa kayang gawin ng ating Panginoon, doon mawawala ang kapahingahan. Ang sabi ito, let us labor therefore into the rest. Sikapin natin makapasok tayo sa kapahingahan yon. At pag nandun na tayo sa kapahingahan, wala na tayong alalahanin dahil meron na tayong katiyakan, ang Diyos ang bahala sa buhay natin. So salamat sa Diyos, hallelujah, sa gabing ito at nawa ang kapahingahan ay dumating sa bawat isa sa atin upang anumang worry, anumang alalahanin ay mawala na sa atin at tuluyang ipagkaloob natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Umawit tayo ng papuri sa Diyos. Nice kong awitin muli yung sa Panginoong Jesus ako nagtitiwala. Awitin natin to, hallelujah, at ibigay natin sa Diyos ang pagtitiwala. Buong pagtitiwala natin, hallelujah, sa Kanya. Sa Panginoon, Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasar. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya
Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, diyan kami namamahinga, Panginoon, sa iyong katapatan, O God. Hallelujah. Sa katapatan ng iyong salita, Panginoon, yan ang aming sandigan, yan ang aming pinangahawakan, Panginoon. At salamat, O God, sa patuloy mong pagpapaalala sa amin, Panginoon. At sa buhay na ito, Panginoon, napakaraming taktika ng kaaway, Panginoon, para kami ay subukang ilayo sa iyo, para kami gapiin, Panginoon, hallelujah. Para ang aming kaisipan, Panginoon, hallelujah, ma-distract niya at hindi kami makapaglingkod sa iyo ng lubusan, Panginoon. But Lord, salamat, ikaw ang nangako, O God, hallelujah, na meron kang kapahingahang inilalaan sa iyong mga anak. Huwag nawa kaming matulad, Panginoon, sa mga taong unang inoperan mo ng kapahingahan, but Lord, they reject nila through their disobedience, Panginoon. That's why, Lord, hayaan mong sa panahong ito, lubusan namin maisuko ang buhay namin sa iyo, and therefore, makapagpahinga kami sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong kabutihan. Salamat sa iyo, O God, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang buong buhay namin. Kaya Lord, ang takot ay tuluyan nang nawala sa amin, O God. Binigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, na iba ang aming perspective, O God. Na kahit may mga pagsubok man, Panginoon, may mga bagay na mabigat na nangyayari sa aming buhay, hindi man namin maunawaan, O God, kung bakit minsan nangyayari ito sa amin. But Lord, dahil sa iyong salita, meron na kaming pagtitiwala. Meron kaming kapahingahan na ang dulo ng lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng iyong mga anak. Kaya, O God, salamat sa iyo sa lahat ng iyong pangako, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya sa aming buhay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng ito. Ikaw nawa ang kumatagpo sa lahat ng panalangin ng iyong mga anak. Even unanswered
even ang unspoken prayer, Panginoon, ay ikaw nawa ang kumatak mo. Salamat sa iyo, God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen at amen. God bless you. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless you. Praise God. Amen. Malaya na po ang bawat isa na tayo ay makakaupo. Tunay na napakasarap makinig sa salita ng ating Panginoon sa gabing ito na patuloy na inilalahad ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Sa gabing ito ay hindi na po tayo gaano magpapakatagal at kunin po natin ang ating mga kaloob sa gabing ito habang inaawit natin ang The Windows of Heaven are open. Doors of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart. For Jesus makes everything right. I give Him my wholehearted garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There is joy, joy, joy in my heart. For Jesus makes everything right. I give Him my wholehearted garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. At aking ninyahan na tayong lahat ay tumayo at habang tinatawagan ko po ang ating Pastor Jojo na siya po ang siyang magsara ng pananalangin sa gabing ito. Amen. Pastor Jo. Kaya tayo po ay magpasalamat sa dakilan natin Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kagalakan po ng aming puso ang marinig lagi ang iyong mga salita. Sa gabing ito, nagpapasalamat kami Panginoon sapagkat muli mong ipinahayag ang iyong nais sa buhay namin Panginoon. Ang makita namin ang tunay na kapahingahan ng aming buhay, walang iba kundi ang iyong salita. Ang magitan ng Panginoong Jesucristo sa amin na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin ngayong gabing ito, Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa buhay ng iyong lingkod na ginamit mo para ang iyong mga salita ay may hayag, Lord God. Pagpalain niyo po ang buhay ng aming pastor, Lord God, sa po ng kanyang sambahayan, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ngayong gabi, ang mga kapatirang nagsidalo at nakibahagi ng gawain ito. Pagpalain niyo rin mga nagpagkaloob sa gabing ito, Panginoon, maibalik sa kanila ang lahat ng blessing upang sa patuloy kaming makapagbigay sa tuwing merong mga ganitong gawain, Lord God. Salamat po at ingatan niyo po ang aming pag-uwi sa aming mga tahanan kung paano iningatan mo kami sa aming pagparito, Panginoon. Ngayong gabi ay nagpapasalamat kami sa dakilang mensahe na aming natanggap ngayon, Panginoon. Salamat pong marami. Ito ang samot dalangin namin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Kami lahat ay sasabi ng Amen. God bless you all mga kapatid. Tayo po ay magkamayan sa isa't isa
Habang inaawit natin, nagsasabing, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see